Mga sangkay, meron na naman pong balita ngayon tungkol po sa kumakalat na karamdaman mula po sa China. At sinasabi po dito mga sangkay, mukhang mas delikado na naman po ito. Naku, alamin po natin ang totoong impormasyon. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Eto, pag-usapan po natin mga sangkay itong bagong ganap doon po sa China. Napabalita kasi international na mayroon na naman pong bagong kumakalat. Sa China na naman mga sangkay, no? Pero ako mga sangkay, hindi na po ako nagugulat sa mga ganitong klaseng balita. Kasi nasa Bible naman po talaga lahat ng ito eh. Di ba na ipropesiya na po ito. Pero syempre, bilang tao, mga sangkay, nag-aalala pa rin po tayo. Pag-usapan po natin yan, pero bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Mahigit 1 milyon na po tayo dito. Ayan po, 1.28 million subscribers na po tayo. Ilang tulog na lang mga sangkay, 1.29 na naman po tayo. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below. Click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Huwag nyo pong kalilimutan. Alright? So, eto nga mga sangkay ang nangyari. Sabi po dito, may bago na naman pong kumakalat. Na delikado mga sangkay. Alamin po natin. For a long time, we have been asking, when will the next pandemic come, if at all? Where will it come from? Will it be from China again? Will yet another global health crisis emerge from China, the birthplace of the COVID-19 pandemic? Grabe. Huwag naman sana, Diyos mio marimar. Kakamove on lang po natin sa huling pandemic. Ito na naman mga sangkay, no? Let's tell you why we are asking these questions. A new study is raising alarm about the potential danger posed by viruses in fur farms across China. They have found a dangerous new bat coronavirus, as well as dozens of new high-risk viruses in animals. Viruses that can cross over to human beings. Naku. According to a report published in Nature Journal, small-scale fur farms in China pose a major health risk. The problem is in the way in which they continue to proliferate in China and Southeast Asia. Grabe. The report has expanded on the list of animals known to be susceptible to zoonotic pathogens, including novel coronaviruses. Grabe, no? Kaya mga sangkay, paalala ko lang, yung mga matatakutin dyan, yung mga nerbyoso, lipat muna kayo, doon muna kayo manood sa iba. Kasi, eto talaga, very alarming. Doon ako, mga sangkay, to be honest, tayo naman po, alam po natin yung totoong sitwasyon ng ating mundo. Binabalita po yung tungkol po sa mga ganap sa ating planeta regarding po sa tigmaan, climate change at marami pa pong iba. Na nakasulat po sa Bible ang lahat ng yan. Including itong paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman. So eto, mula na naman po sa mga hayop, mga sangkay, pagkisimulan na naman daw po. Ngayon, ito yung nakikita ng mga scientists. Ayan po, scientists raise alarm over public health danger. Ito na naman po, tinutukoy nila mga sangkay. Diyos mio, marimar naman. Bird flu and Japanese encephalitis. The research has found that dozens of new viruses, including 36 previously unknown ones, Grabe, no? Ang dami. Ito nga, ang daming kumakalat ngayon ng mga karamdaman, mga sangkay. Tulad na lamang po na ito. are circulating among animals such as minks, rabbits, foxes, and raccoon dogs. The report, in fact, details shocking findings about how there is a high diversity of viruses. Grabe, tingnan nyo, 36, oh. So talagang hindi nagsisinungaling ang Biblia. Kung anong sinabi ng Biblia, yun po talaga yun eh. Sabi ng Bible, di ba? Lalaganap in the last days, bago po dumating si Jesus Christ.
mangyayari yung mga pagyanig ng kalupaan, mga sigalot ng mga bansa, digmaan, gutom, marami pang iba at katulad na lamang po nito. Itong paglaganap na sinasabi ng Bible, pestilences, paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman. And right now guys, nawi-witness po natin, no, ang bilis ng impormasyon may social media, may telebisyon. So marami po tayong mapagkukulang source. Ngayon may social media, nalalaman po natin. Lumalaganap po mga sangkay, natutupad ang propesiya na nasa Bible. Tuloy natin. That are being shared between so many different animal species and over great geographical distances. For these viruses, these are good conditions, presenting new and multiple opportunities to infect many people in various host species, hosts that can help the virus evolve, mutate, and jump to new species. Grabe, ganun palang nangyayari. Lumilipat po sila sa iba't ibang mga hayop. Itong ganitong klaseng karamdaman na pwede pong maapektuhan yung tao. Di ba yung last pandemic, saan nanggaling? Galing din po sa kanila. And guess what? One of these new species that the virus jumps into might be human beings. Naku po, yun ang problema mga sangkay. Kaya nga may mga nagtatanong, isa sa mga, di ba, science fiction na mga movie, sinasabi po doon na possible magkaroon ng katotohanan itong paglaganap ng zombie pandemic. Medyo nakakatakot siya mga sangkay, no? Pero lahat ng mga lumalabas sa mga science fiction movies, nagkakatotoo. Diba? Tulad po ng AI, diba? Noon yung AI, mga sangkay, ano lang yan? Napapanood lang po natin sa mga movies. Pero ngayon, mga sangkay, diba? Nakikita po natin, nagiging totoo. Naging realidad na po siya. Naging totoo na mayroon ng AI robots. So, eto mga sangkay, zombie, kung ano pa man mga sangkay yan, part ng paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman. Here's what else you need to know. The study involved the genetic analysis of lung and intestine samples. Grabe, tingnan nyo, 125 na iba't ibang klaseng magkakaibang karamdaman. Nakita po sa mga, mga hayop na ito. Taken from over 400 animals that died across China from 2021 to 2024. Of these, at least 412 were from fur farms. The rest originated from natural or artificially created wild environments. Grabe. The report identified 125 viruses, 36 of which were new. 39 were categorized as having a high risk of jumping between species, including humans. Nakakabahala no? Pero alam niyo mga sangkay, dapat alam po natin ito na nakasulat po ito sa Bible. Itong paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman na ngayon ay nangyayari na. Hindi po ito biro, kaya nga sabi ko, ang Bible, hindi po siya parang fantasy book. Hindi po siya ganun. Kasi ang Biblia, naglalaman po talaga siya ng mga katotohanan kung ano po ang magaganap o nagaganap mismo sa ating mundo. So ngayon, doon po ito sa China. Ayon po sa report, maraming potensyal na mga karamdaman ngayon doon sa China ang posibleng kumalat sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ang tanong dyan, alin sa kanila? Dahil sa sobrang dami. Ano ba mayroon sa China? Ba't ganun sa kanila po nakatambak itong ganitong klase mga karamdaman na pwedeng ma-transfer sa tao? Medyo nakakatakot po siya, pero wala Ito yung totoong nagaganap ngayon sa ating mundo. Ngayon guys, ano po ang inyong opinion tungkol dito? I-comment nyo po sa ibaba.
Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Nag-upload po ako dito ng mga vlog. So, hanapin niyo po ito at i-subscribe niyo po, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.